gagawin ko. Tapos yung dalawang kasama namin dito is first timer. Sinama namin para makaakit naman ng Baguio kahit may bagyo ngayon. So, waiting kami. Kuya, ipakita mo mga first timer. Ipakita mo. Yan, dalawa na yan. Yan, dalawa na yan. Mga first timer. First time. Pakahalikin natin sila doon sa Lion's Head. Bye! Waiting lang kami para doon sa departure. Mga alas 3 pa, mga 30 minutes pa kami rito tatambay. Tapos, ayun, tingnan natin kung anong gagawin ng dalawang first timer sa Baguio. Masakay na kami dito sa bus na 3 AM yung biyahe. Tapos yung ticket namin is 626 naman. Tapos ahead of time nagpo-book na kami. Pero yun nga, hindi namin nakuha yung gusto naming oras. Pero at least ito, nakuha namin. Nag-book kami, I guess 4 days before nung alis namin. Pero ganun talaga. Kaya piece of advice kung gusto niyo, lalo na kasi kami is parating holiday season or long weekend. Kaya kung may mga ganung balakan, mas maganda, mas maaga pa para mas makuha niyo yung oras nito. Siguro matutulog muna kami kasi it's about 5 to 6 hours yung biyahe. Tapos pagdating doon sa Baguio is yung errands na gagawin namin. Tapos konting side trip, konting gala-gala. So we've arrived here, our destination. Around 7:40 or 7:35 kami dumating dito. So roughly 4.5 hours yung biyahe. As of now, medyo gloomy, tas medyo umaambon-ambon dito sa Baguio ngayon. Tapusin mo namin errands namin. Marami pa kasing kailangan gawin, tapos pagkatapos na siya kami magagala-gala. Pero yun, gugulat ako, ang bilis ng biyahe, unlike yung mga previous punta ko rito sa Baguio. Pagod. Natapos na namin ni Boss Ivy yung errands namin yung araw na to. So, stop by muna kami dito sa SM Baguio. Yung bukod tang SM na walang aircon. Kakain lang muna kami dito, magre-recharge. Kasi yung mga kasama namin, nakakain na kanina. So kami dalawa naman ngayon ang kakain muna. Tapos, tsaka kami mag-iikot-ikot para maggala. Yan, dito na kami ngayon sa Lion's Head. Nag-drop by na rin kami. Kasi malapit lang dito yung Lion's Head sa pinuntahan namin. Tapos ang ginawa namin, nag-taxi na lang kami. Tapos yung taxi driver, pinaghintay muna namin doon. Kasi picture lang na may konting video sightseeing. Tapos pabalik ulit. Kasi mahirap ang kumuha ng pabalik na taxi o kaya na masasakyan dito. Pero usually dito pag kami mga service, mas madali. Pero kami, pinaghintay muna namin taxi driver. Sightseeing muna namin dito. Ginabi na rin kami sa pagpapahinga kanina, pero ngayon punta na kami ng night market. Pero hindi kami magsha-shopping or mamimili ng mga goods nila dito. Ang gagawin namin dito sa night market is magpo-food trip lang. So check kami ng mga pwedeng makain dito. Expected na to kapag magna-night market na sobrang dami ng tao, pero buti na rin talaga ngayong araw na to nakisama yung panahon kasi simula kanina very unpredictable talaga yung weather dito sa Baguio. Uulan, araw, uulan, pero ngayon walang ulan, so makapag-ikot kami ng maayos. Sa night market na kami. Tamang food trip na gagawin namin dito. So, di makabilihan ng mga apparel, pero hindi target namin food talaga. Ginabi na kami kasi pahinga pa kanina. Ito isa sa hardest part yung maghanap na kung ano mapipiling kakainin. Sa dami pang tao. Sobrang daming taong bumibili rin or nagpo-food trip dito sa night market. Ang hirap makahanap ng pupwestuhan. Pero luckily, nakakita sila Boss Ivy ng pupwestuhan namin dito para dito namin i-try yung mga pagkain na binili namin. Ito napili ni Boss Ivy, yung pigar-pigar. Yan, kanina pa siya naghahanap yung pigar-pigar eh. Dito nakakita siya. How was it? Parang tapa. Na may gabi. Yan yung yung next na nakita ko kanina doon. Yung supposed to be dapat yung shawarma burger. Kaso wala. So, i-take na lang natin yung shawarma rice nila. So, yan yung shawarma rice. Kala ni Ron Manga. Pero it's a shawarma rice. Feeling ko masyadong mataas ang standard namin sa shawarma. Kasi yung shawarma na nabili namin dito na tinatry, okay siya for the food kung kakain ka. Pero yung mismo may hanap ko kasi yung wow factor sa namin na nakain ng shawarma. Unfortunately, Mas masarap pa rin yan, bakes. pero kung halimbawa naman sa presyo niya,
So dami nang nakita naming grilled balot. At gustong gusto rin isubukan ni Honey. Yan, bumili na kami ng grilled balot. So ito try nila. Ako kasi hindi ako mahilig sa ganito eh. So sila muna yung tignan natin kung ano experience. How was it, me? Size lang ba? Dito na lang. How was it? Lagyan mo kasi ng sauce. Hindi niya bet. Actually, hindi naman kasi para sa lahat tong grilled balot. Kaya naiintindihan natin kung bakit ganun si Amy. So, tignan natin si Boss Ivy kung para sa How was it? Tapos naman. Nasa yung balot na may chili. So, balot na may chili garlic lang. Feeling naman namin satisfied grade naman si si Honey. Kasi siya talaga may gusto niyan eh. Tapos ka na? Try yung grilled balot. Aaron, how was it? Yung grilled balot? Okay naman, pero mas better sa akin yung original. Boiled balot lang. Kaya yung tamis ng sabaw, naging smoky na lang siya. Yeah. So yung experience nila sa grilled balot. Kasi ako hindi kasi ako nag-try. Not for me. Second batch kami, nakabili. So si IB, nag-check siya ng mga Korean street food. Si Ron, ng tanggulo. I don't know tanggulo if... Tanghulu. Ito yung mga prutas na may coated na sugar. Tapos si Amy, fried tofu. And si Boss Ivy, susubukan niya muna yung Korean street food, which is tteokbokki. Wait lang. Mainit pa ba? So worth bang mahabang pila? Yeah. Mahaba kasi yung pila dun sa bilihan na itong tteokbokki. Try na ni Amy yung tofu, yung square Sige, tofu. later. Ah. Para mainit. How was it? Masarap. Masaya? Try mo dahil. Si Ron kasi walang hilig to sa tofu eh. Kaya ewan ko bakit eh. Pero dahil... natatry niya yan. Tatry niya yung tofu mamaya. Ngayon tatry naman niya yung tanghulu. Try ko. Nasang Yan, strawberry. Iba Hindi is siya guys, kasi natunaw na yung niya. Yung sugar. Ang tamis? Ako wala akong hilig sa mga matatamis na coated na. Pero I'll try this tanghulu. Dahil nga yung strawberry, dahil nandito sa Baguio. Ang tamis. Pero yung strawberry niya, ang asim. Parang na siyang ganda. Complement kasi yung asim ng strawberry. Tapos yung grabe yung sugar, ang tamis. Mas feeling ko, ang ginamit crystal eh. So hindi mas kumado yung ginamit dito. This is not for me. Ang tamis talaga. Tapos na namin yung night market namin na food trip. Medyo marami-rami rin naman na nasubukan. Problema lang is marami talagang tao. Tapos halos yung iba kasing food doon, well, meron na rin siya doon sa mga ibang food park na napuntahan. Especially yung grilled balot. Sobrang dami doon. Ranges ng mga food nila is from start with 50 up to 300 or 350, mga ganun. So ngayon, pahinga na lang muna, matutulog, tapos kita-kita na lang uli bukas. Anong oras na rin kasi. Which is isa pang dito sa Baguio. Pagka nasa Baguio ka, asahan mo, may hit mo yung 10,000 steps mo. More than pa. Puro lakad, kapagod. So, good night everyone. Bukas na ulit na umaga. Breakfast muna kami, tapos mamaya didire-diretso na namin yung plano. So first is plano namin pumunta namin Strawberry Farm, tapos bababa kami ng Colors of Sibosa, tapos yung Miradora yata yun. Tapos babalik ulit rito sa City Town proper. Ikot-ikot. So mabilis ang breakfast ng muna para may recharge. Tapos alis na rin kami. Yung mga Disney Princess na kasama namin doon, pep-pepper pa sila. Kami niya sa Ivy, kain. Tapos coffee. Sakto ang lamig dito.
So for our second day, ito talaga, maggagala na kami. Our first stop is nandito kami sa strawberry farm. But technically, walang strawberry picking ngayon kasi hindi time ng strawberry, hindi season. Ang alam kong season ng strawberry is from December to March, I guess, kung hindi ako nagkakamali. Yun. Pero for the experience na papasok ka lang dito sa mga taniman ng strawberry, tsaka lettuce, okay lang din naman for the experience wise. Tsaka syempre, maganda panahon. So okay siyang mag-ikot-ikot. Bali from city proper, dun sa Burnham Park, nagtanong-tanong kami kung saan yung pwedeng sakyan ng jeep papunta dito sa strawberry farm. Ang inano sa amin is dun sa bandang taas yun eh. Tapos buyagan yung sinakyan namin na biyahe. Tapos sinabi namin, sa strawberry farm lang kami. Tapos ibinaba lang kami nung driver doon sa kanto kung saan yung pupunta yung strawberry farm. Tapos nilakad lang, malapit na lakaran lang. It's 18 pesos per head yung binayad namin. Ayun, dahil hindi pa season, wala talagang makikita dito. Puro green lang sila. Tapos yung mga seedlings pa lang yung mga kinakabit. Tapos, if ever expect ninyo na dahil ngayon sa panahon, medyo maputik yung daanan. Kung naka white shoes kayo, na tayong magagawa doon. So, konting ingat lang din sa paglalakad na lang dahil maputik. Right after namin dito, konting side trippings lang, check lang nila kung ano yung meron dito sa strawberry farm, kung paano yung, hindi naman paano, kung ano itsura ng taniman nila. Ang susunod na pupuntahan namin kasi along the way din, pa balik ng Burnham Park is yung colors of yung lagay ko na lang dito. Tapos pagkatapos nun, pupunta rin kami sa Bell Church kasi isang daan lang naman yun pagkapabalik. So isa-isain namin yun. Dito na kami sa Estobosa. Yung itsura dito, very colorful yung nila, yung mga bahay. Ang galing na. So ang iba tawag nila dito Valleys of Color, pero ito pwede rin color of Estobosa. Yung mga Instagram picture perfect pwede gawin dito. So sabi nga kanina from strawberry farm, sumakay na kami uwi ng pabalik dito sa Burnham, tapos bumaba muna kami dito sa Estobosa. Tapos pag dumating kayo dito, dun sa hanging bridge, kanina pipicture sila, pwede mag-picture doon. Tapos dito may parang view deck sila, register lang, tapos for donation, magkano lang naman bibigay pa sa donation lang para dito sa view deck. Probably para rin siguro sa mag-maintain ng mga bahay. Kulay ng mga bahay. Ngayon, yung next namin, natapos na silang mag-picture doon for Instagram. Ang bell tower daw kasi is malapit lang dito. So, lalakarin lang namin from Valley of Colors, lalakarin yung bell tower. Pero, duda kasi ako isang sabi nila pagka-walking dito sa Baguio, malayo. Walking, diba? Running shoes. Na 20k steps kami kahapon lang in a day. So, siguro in a week na yun namin. Kasi, papahinga na kami after that. So exhausted talaga guys. Pagod sila sa kalakad. Kasi malamig din kasi yung weather. So hindi siya nakakapagod maglakad-lakad. Yes. Must try. Yan ang first timer namin. Pagod na ako. Ang Wag akong kausapin. Ang lapit lang pala ng bell tower dun sa Valley of Colors. Pero to si Amy, pagod na. Roughly less than 5 minutes walk. Andito na kaagad. Tapos aakyat kami doon. Ganun kataas yung aakyat-akyatin namin. So simulan na namin maglakad, umakyat. Bali bago pa lang pumasok dito, merong bayad na 20 pesos. Tapos maraming picture spot perfect dito na pwedeng pagpicturean. Pero kami, mas pipiliin namin subukan doon sa taas. Yan, dyan yung pupuntahan namin para doon sa overlooking. Ang mapapayo ko lang, feeling ko, kailangan ready yung mga tuhod nyo dito kasi bakbakan talaga sa akyatan. Kasi pagdating mo doon sa taas, problema mo paano ka pababa naman. Naarating na namin yung yung spot ng bell. Yan yung spot ng bell, pero meron pang mas mataas dyan. Pero kahit nandito ka na, okay na, ang ganda ng view. Ayan na yung view, makikita mo yung sa bandang baba. Ayan. Pero syempre, let's observe silence pa rin pag umakyat dito kasi temple to kaya hindi pwede yung magsisigawan. So, tsaka bigayan na lang din dito kapag ka magpipicture kasi syempre lahat gusto rin makakuha ng picture. May sinusunod naman na pila. So we reached the top.
Tignan natin kung ilang steps yung nagawa namin. Jackie. Check natin kung ilang 6, 7, steps. So, more than 2,000 steps din if ever na manggagaling ka dun sa bungad, papunta rito, paakyat. Pero depende pa rin sa mga magiging pupwestuhan mo kung saan mo pupicturean. Maraming picture spot dito, depende na sa pagiging creative ninyo kung paano kayo makakuha ng IG perfect na photo. Pero isa lang ang masasabi ko, nakakahingal umakyat dito. Seryoso. Pero mapapawi yung pagod mo kahit papano when you see the view. Kasi kitang-kita mo yung view dun sa baba. Although hindi ganun kalamig ngayon, pero mas maganda to kaysa nag-uulan. Nakisama yung panahon sa amin. Tapos na magpahinga yung team, so bababa na kami. Ang problema naman ngayon is yung pababa. Kasi nung paakyat ka, medyo you're a bit excited kung ano makikita mo dun sa taas. Ngayong yung adrenaline mo bumaba na, problema mo rin kung paano ka bababa. So, jump na kami dito sa next location namin dito sa Baguio Adventure na kita-kits ulit. Bali, nag-decide kami mag-lunch ngayon. So, ang oras is 1:45. Dito kami sa Good Taste. Dalawa kasi yung branch ng Good Taste nila. So, ito, yung Good Taste na tinry namin. Lagay ko na dito yung address kung saan. Actually, ito talaga yung tinarget namin na subukan na kainan. Kasi nga, well, marami din naman sabi na masarap siya, madaming servings. So, ito yung mga in-order namin. So, we have the buttered chicken, spicy buttered chicken yata yan, yung tawag na dito. Tapos meron kami asado, gustong-gusto ni Hani na sinigang na baboy, at saka itong beef Mickey Pino. Bali, kung halimbawa gusto niyo rin subukan dito sa Good Taste, habaan niyo yung pasensya ninyo. Kasi sa pila pa lang, matagal na. Inabot kami siguro sa pila ng almost 30 minutes. Pero, hindi pa din natatapos ang lahat. Pagkatapos ng 30 minutes na yun, an hour, sakto naman yung 1 hour bago i-serve yung pagkain. Naabisuhan naman kayo na ganun katagal yung proseso. Kasi nga, maraming customer, tapos siyempre nagluluto pa rin sila. Parang siguro kulang sa manpower or sobrang dami lang talaga ng umu-order. Ang first na try ko, ito yung pancit nila. Ewan ko pero yung pancit nila, texture, medyo saucy, tapos medyo malambot siya. Tapos yung lasa niya, pasok sa panlasa ko, manamis-namis siya. Hindi siya, may ibang pancit kasi na-try ko medyo maalat. So far, sa akin gusto ko yung pancit nila. Medyo manamis-namis siya. Tapos lasang-lasang na yan, yung lasa ng beef. For the price, nagre-range yung mga kinain namin na from 280 up to 380. So, ganun lang yung range of prices. Pero marami na siya. Kasi, set meal price nga namin, good for 6. So. Tapos, yung next, try ko itong asado. Ito yung yung asado nila, isa to sa mga sinabi sa akin ng friend ko na isa. Yung asado nila, medyo may pagkalasa na smoky. Tapos hindi siya ganun katamis. Tapos pagdating sa texture, paano ko sasabihin, nasa in-between siya ng may palag at saka papunta sa malambot. Tapos yung chicken nila, guys, ito, malapit na. Marami yung chicken nila. Para try ko muna kung ano yung lasa. This is spicy buttered chicken. Yung spicy butter chicken nila, kung hindi ka nakataas ang tolerance niyo sa anghang, medyo medyo palit na lang kayo, mag butter chicken na lang kayo kasi spicy. Kasi yung spicy nila, as in, nakamdam mo yung spiciness, kumakagat sa lalamunan. Pero kung meron kayong kanin, maganda siyang pang partner. Kung mahina ka sa maanghang, magdalawang isip ang order ito. Pero kung mahilig ka sa maanghang,
Panalo bagay sa ito. Pero sa servings nila talaga, totoo, marami yung servings nila. Saktong-sakto, nakapagpahinga na kami. Ang pahinga na ginawa namin is yung isang oras sa paghihintay dito sa pagkain. Tapos right after namin kumain, siguro kung di namin maubos, we're just going to take out yung leftover. Tapos lipat kami dun sa next destination namin. Hopefully, nakapunta pa kami ng 1 or 2 areas kasi by 5 p.m. kasi kailangan nasa terminal na kami kasi pabalik na kami ng Manila. We're just trying to maximize our day kasi yung pagdadala namin dito is side trip lang. Iba yun sa main purpose namin dito. But pagdating sa food dito kay Good Days, sana magkaroon sa Manila para hindi na kailangan makit pa ng Baguio. So kain muna kami and kita-kita tayo sa next location. Nadaanan kaming palengke. Ewan ko kanina hanap nila. May bibili niya ata. Samantala niya. Bili kami walis. Dali namin sa Manila. Manila. Ayun na, walis ah. Ayun, walis doon. Yun yung bibili namin. Ito na yung isa sa location na pinuntahan namin is Mamalengke. Ang daming tao. Para sa mga pang pasalubong. Pero ako hindi ko alam kung anong bibilin ko eh. Kasi iniisip ko kung papasalubong ako. Yung wala sa Manila. Kasi mamaya kung meron naman sa Manila na lang bibili. Walis eh, kabigat-bigat mo. Yung siya sabi naman nagpapabili ng walis, may nakita na si Iris. Ayun na yung maliit na. Maliit na walis doon. Yun na lang, pwede pa yun. Pwede pa yung bulsa. Gawin kitchen. Ayan, mabalipas sa oras na lang kami. Dito kami sa Burnham Park. Tapos Grand Tour yung ginamit namin. Nag-rent kami ng bike. Ito yung Grand Tour. It's for 150. Apat kami. Tapos si Honey, ayun yung sinakyan niya. Ano siya, yung tawag dito yung solo na go-kart. So sa amin dito, apat kami yung nakasakay. Dalawa kami ni Boss Papa Jack ako magdadrive. Tapos si Ron at saka si Aimee nasa harap. Oh, kamaramiho! May tren na bero, may tren. Dalawa nagpapadyak, magpadyak ka din. Padyak ka, kawawa si Kuya. Hindi, yun lang. Signal ako dito. Signal. Pasok muna kami. Pasok po muna. Ayun. Thank you. Sa dulo ito. Be, magpadyak ka kasi, be. Mag-awin na ako si Yan. So, biyahe-biyahe lang kami dito. Palipas sa oras. Hindi ko alam kung baka makabangga pa kami. Ikaw wala ka dyan? Babaho ka. Oo nga, bakit nasa likod yung padyak eh. Paano nyo makikita ang may no? So yun na nga, kung nakikita yun yung nasa harapan namin. Grabe, grounded talaga. Pakita namin pakita namin. Dyan mo lang yung video. Yan So, sa 40 minutes, meron kaming 40 minutes na mag-ikot dito. Pero mukhang dito pa lang 10 minutes na. So, hindi namin kung makakaikot pa kami neto. Nagkakabanggaan na dito. Medyo mabagal po yung usad namin kasi siksikan talaga. Ang weird lang kasi nasa gitna yung magpapadyak. So, hindi na makikita yung nasa harap, lalo pag malaki sa harap. So, paano na? Pero Diba? dahil mga sexy yung nasa harapan. Yes. Oh my God. OMG! So, yun na nga, nagkakabanggaan na. Hatching ako. Problema lang talaga, masyadong maraming tao. Yes, marami talagang tao. So, parang hindi mo mai-enjoy yung bilis ng Ay, si takbo. Honey, si Honey. Ay, si Honey. Pabalik na si Honey. Asa na yun? Nawala. Iwan na kami ni Han. Kasi gusto niya mag-solo. Wow, Solo rider na siya. So, enjoy muna siya doon. So, liliko na kami, guys. Liliko na kami, guys. Yun lang pala yun. Napakalapit na pala. Nandito Akala ko na pa, kami yan sa Spain. akala ko naman siya, oval siya. Di pala, parang isang way lang siya. Sino kaya pinakamarami nakain sa amin kanina? Ang bigat eh. Si Aimee. Grabing crowded. Crowded talaga. As you can see naman na, ayan Grabe talaga. May mga gitgitan po na nangyayari kanina. Ano ba yung camera mo? Sorry, be. First time vlogger kasi. Tagilid naman. First time. Ganyan kasi. Oh, sorry. So may... Bert,
Yan yung tatalon, yan yung magiging partner mo pagka nag-vlog kayo para talunin yung mga pinunta namin ni Ivy ah. Wow, wow! Oh, ay, grabe naman talaga. Ginit-git na Wala kami. na. Ano na? Nag-git na kami guys. Oh, yung patay. May payong. Ay, may payong din pala kayo. Ingat ka sa biyahe, be. O, balik tayo sa pagbibigyan. So, ayun na nga. Medyo traffic talaga. Medyo daming aberya sa Yes, biyaheng ang ito. daming aberya. Daig pa ang EDSA. Grabe talaga. Alam. Hindi talaga. Oh, guys. Kung nakikita niyo yung paa niya, kaya pala ang bagal namin. Ay, kasi nagaganyan ako. Huwag kang ang liit na biyastet. Sobrang traffic. Grabe talaga. Nakailang grabe na to sa video to. Ilang grabe na, guys. So si Honey, as of the moment, nawawala po siya. Medyo nag-enjoy. Guys, mananawagan po kami sa mga nag-iimbento dito sa Baguio neto. Kailangan may padjak din sa harap siguro. Kasi wala na, hindi na kami nakakausad ng maayos. Ayan si Honey guys. Taray naman talaga. O pa chill-chill lang. Sukat. Sana all chill lang. Chill. Napapagod na nga ako maghawak. Ganito pala maging vlogger, guys. Nakakapagod. Kaya pala hindi ganito yung trabaho ko. Medyo hard si Kuya mag-break. Date sila ba eh. Basta siya. Sino ba? Ayun eh, nasa harapan natin. Yung pamangkin ko, guys, oh. Oh, na-traffic ka dyan. Oh. Kita nyo ba yung pamangkin ko? Ay, nag-overtake ka na, kuya. Ay, bawal yan. Bawal ang overtake. Wala daw siyang bawal. Wala na tayong gas. Umaambo na. Pero walang nagsitigil. Change driver. So naka-change na kami. Sila naman yan ang magpapadyak. Na sabi nila madali lang daw yung ginagawa namin kanina. Bagal, no? Bagal. Oh, bro! Oo, saan tayo punta? Bro! Hindi lang. Alam na, hirapan ako kumadyak. Papagod.